Binigyan na ng palugit ng Philippine Ports Authority ang mga importer at consignee na sangkot sa pagkatenga ng milyong-milyong sako ng bigas sa Maynila. Samantala, ilang grupo na nawagang kasuhan at i-blacklist sa mga sangkot sa ganitong gawain. Si Clazel Pardilla sa Seko na Balita Live. Yes, Angelique, nanawagan na ilang grupo ng mga magsasaka na i-blacklist ang mga importer na iniipit ang supply ng imported rice sa mga pantalan. Sako ng bigas na nakatenga umano at hinuhoard sa mga pantalan, sabi ng Bantay Bigas, dapat i-forfeit na lamang at pakinabangan ng taong bayan. Tagal na dyan sa port. Almost 9 months o 9 months na. At isang malaking usapin yan ng hoarding, Miss Clay. Kaya dapat parusahan sila sa pamamagitan ng pag-forfeit na ng gobyerno dun sa mga produktong bigas. Ipo-forfeit, ipamahagi na sa mga malawak na bilang ng ating mamamayang Pilipino dahil ang laki-laki ng mga ang tawag doon nagugutom. Kamakailan lamang isiniwalat ng Philippine Ports Authority na may 24 na milyong sako ng bigas na nakatenga sa 2 pantalan sa lungsod ng Maynila. Kalahati umano rito ay higit 1 buwan nang nakatambak sa daungan. Binigyan ng PPA ng hanggang unang araw ng Oktubre ang mga importer at consignee para ilabas ang mga kargamento. Kung mabibigo, i-endorso ng ahensya sa Customs Bureau na ideklarang abandonado ang mga container upang isailalim sa auction o i-donate. Panawagan ng Bantay Bigas, kasuhan ng hoarding ng mga importer. Naghihintay sila ng pagtaas ng presyo ng bigas. Pangalawa ay ang nakakatakot dyan na ilalabas nila tuwing panahon ng anihan ng ating mga magsasaka kung saan magre-resulta yan ng pagbagsak ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka. So dapat talaga kasuhan. Nanawagan naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura na i-blacklist ang mga importer na iniipit ang supply ng bigas sa mga pantalan. Sa datos ng Bureau of Plant Industry, nasa 3 milyong metriko tonelada na ng imported na bigas ang nakarating sa Pilipinas simula Enero ngayong taon. Dapat anyang bumaba ang presyo ng imported rice matapos bawasan ang taripa sa mga inaangkat na bigas. I-suspend kung talagang ginagawang bodega yung blacklist ng Bureau of Plant Industry para hindi na magpasok. Nakikita pa rin natin is dapat bumaba na yung presyo kasi ang laki na lang pumasok. No? 16 million kaban na pumasok na bigas na. Ayon sa isang opisyal ng DA, iniimbestigahan na ng ahensya ang isyong ito. Samantala, Angelique, bumuo ng Agricultural Cooperative Development Services ang DA. Itong bagong tanggapan ito yung tutugon sa mga grupo ng mga magsasaka at mangingisda na layong mapabilis yung pagbibigay ng ayuda ng Department of Agriculture. At syempre, para mas mapataas din yung produksyon ng ating mga magsasaka. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Angelique. Okay, nabanggit na mga 9 months na daw yung ibang bigas dyan sa pantalan. Ewan ko lang kung yan ay kung nag-concur ang PPA dyan. Pero kung sakali man, ito bang bigas na ito ay fit for public consumption pa rin? Angelique, titingnan ng Bureau of Plant Industry yung kalagayan, estado, kondisyon ng mga imported rice na nasa container na nakaipit dyan sa mga pantalan. Kailangan kasi fit for human consumption pa rin. At ang sinasabi ng Department of Agriculture ay at least 1 year, okay pa yung bigas. Pero dahil nga na 9 months na yan, titingnan din nila kung kailan yan inani. Kasi dapat ligtas yan na lalabas sa merkado. So, titingnan ng DTI yung quality nitong mga bigas na ito. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.